Amen. At sa iyong pananampalatayang siya'y buhay. Kagaya ng sabi niya, na ako ipapako sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng tagapangpanga ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Pero pagkalipas ng 3 araw, ako'y mabuhay na muli mula sa mga patay. Then, kung tayo po'y sasampalataya, kagaya ng sabi niya, na siya po'y mabuhay na muli mula sa mga patay, siya po talaga'y nabuhay, tayo po'y maliligtas. Kaya pag siya na po ang Panginoon, siya na ang masusunod. Amen. Kaya yung sinasabi natin dating, let us try Jesus, ay mapapalitan na ngayon ng salitang, I trust Jesus. Yung lagi po nating sinasabi ng maraming nagtuturo na, try Jesus, ay papalitan na po natin ngayon ng salitang, I will trust Jesus. At yung nakalagay po sa pera ng Amerikano, sa greenback na salitang in God we trust, ay buhay na ngayon para sa mga Pilipino. Kung ngayon pong lahat ay magtitiwala sa Panginoong Hesus ng buong puso, sa kaligtasan ng inyong kaluluwa, ng inyong pamilya, tagumpay ng inyong buhay, kagalingan niyo sa inyong mga sakit at karamdaman, sabagat sa mga latay niya, kayo pong lahat ay magaling na. At di kayo mananangan sa inyong lakas at sa lakas ng sino man. At lahat ng inyong gagawin ay inyong ipapagkatiwala sa Kanya. Hindi lamang kayong lahat ay maliligtas, Pilipinas, mga iniibig, Church of God, kundi tayong lahat ay magtatagumpay sa buhay, ngayon, bukas, at habang panahon. At ako po'y sigurado po sa katotohanan ito, kung bakit ko po siya sinabi, sapagat alam ko po ang salita ng Diyos, kaya nga ako lingkod ng Diyos, ang Diyos ay sumasa akin. Wala akong nabasa sa salita ng Diyos kahit isa, na ang Diyos po ay nagplano sa atin bilang mga anak niya ng pagkatalo. Bagkus pa, ulit-ulit pong nabasa ko sa salita niya mula lumang tipan hanggang bagong tipan sa 66 na aklat ng salita ng Diyos na tinatawag natin ng Biblia. Ang katotohanan, isa lang ang plano niya sa ating lahat habang panahon. At yun po ay tayo'y magtagumpay. At kung bakit po niya gustong tumira sa atin, ay hindi lamang tayo para gawing bagong nilalang, hindi lamang para tayo po iligtas at pagalingin, kundi gusto niya po tayong dalhin sa tagumpay habang panahon. Sapagat alam niya, kung siya'y wala sa atin, ay wala tayo magagawa. Pero pag siya po ay kasama natin, lahat po ng bagay, hallelujah, ay kaya natin. Kung meron po rito ngayong umiinom ng alak, maging sa TV screen at radio set, meron po ritong naninigarilyo, maaring meron po rito ngayong bakla o tomboy, o maaring meron po rito magnanakaw o mamamatay tao o nangangalo niya at nakikiapid. O meron po rito gumagawa ng kasalanan, hindi ko nabanggit yung ginagawa niyang kasalanan. Pero kayo pong lahat ay sawang-sawa na sa ginagawa ninyo. Alam niyang wala siyang naitutulong sa buhay niyo, sa pamilya ninyo. Sayang ang pera, gumugulo buhay niyo, nawawasak ang pamilya niyo, nagkakasakit po kayo. Kabataan, katandaan. Ito lang po ang payo ko bilang pag-ibig ko sa inyo. Huwag po kayong magpakahira para mabago. Huwag po kayong mag-struggle para mabago. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay eto. Lumapit sa Panginoong Jesucristo. Suko po ng totoo ang inyong pong kasalanan. Magsisi po kayo ng totoo sa inyong kasalanan at babaguhin niya po kayo. At ang hindi nyo kayang gawin ay gagawin niya para sa inyo. Kusa po kayong mababago. Yun po ang nangyari sa akin. Dati po ako po'y naninigarilyo, nainom ng alak, mabuting tao, negosyante, pero alam kong hindi po mabuti yung ginagawa ko, nakakasira ng katawan, sayang ang pera. Labas-pasok ako ng simbahan, di ako nababago, gusto ko pang magkursilyo, hindi naman ako nababago. Deboto po ako ng rebulto ni Mariano. Panay po ang simba ko doon sa patron kong si Martin de Porres. No? Malaki po ako, meron pong panata kay Porres. Wala pong nangyari sa buhay ko. Inom pa rin ako, sigarilyo pa rin ako, barkada pa rin ako, sabong pa rin po ako. Pero ako po'y mabuting tao, ako po'y negosyante, marami kong tinutulungan. Pero alam ko, hindi ito nakakatulong sa buhay ko. Pangit yung ugali ko, sawang-sawa na po ako. Minsan pa nga, nakakalungkot, paglabas mo ng simbahan, sabay mura, yun pong malungkot nun eh. Hindi po ba? Yun po yung masakit yung dibdib ko. Kasi sabi ko, kagagaling ko lang sa simbahan, paglabas ko, sabay mura. No? Yun po yung guilty ko. Kaya gusto kong magbago. Lahat po ng parang ginawa ko, wala pong nangyari.
Isang araw, nabasa ko po ang salita ng Diyos. Ang kailangan ko lang po pala ay magsisi ng kasalanan ng buong puso. Pumunta kay Kristo. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Kung nung ginawa ko po yun, kinabukasan po, yung desire ko po sa alak, sigarilyo at kasalanan bigla pong nawala. At naintindihan ko po ngayon kung bakit biglang nawala. Sapagkat yung kalikasan ko pong makasalanan ay wala na. Pumalit na po yung kalikasan ng Panginoon. Kaya ang mithiin ko ngayon magagandang bagay. At yung ginagawa ko dati ay ayoko na. Sapagkat nabago na po ako. Yung buhay ng Panginoon sumaakin, yung kalikasan ko makasalanan, nawala na. Ako po yung nagpunta ng Amerika. Nakita ko po yung dati kong kaibigang seaman. Siya po yung naghanda sa bahay nila. Nilabasan po ako ng mga stateside na alak. Piniinom niya po ako, hindi po ako tumikim. Nilagay niya po yung alak sa baso, nilapit niya po sa bibig ko, hindi po ako tumikim. Dahil sabi niya, ilalabas kita. Sinama niya po ako sa isang lugar. Sabi niya, pili ka rito. Meron ditong Vietnamese, meron ritong European, meron ritong African, meron ditong Americana. Sino yung gusto mo? Tinuturoan niya po akong magkasala. Wala po akong sagot. Ang sabi ko, hindi ko to kailangan. Sa madalit salita, ito po ang ibig kong sabihin. Pag si Kristo ay nasa iyo, lahat ng tukso sa buhay mo ay talo. Hindi ka na mag-i-struggle. Sapagkat yung buhay niya ang magbibigay ng kakayahanan sa iyo. At nagulat yung kaibigan ko, ang sabi niya, hindi ka na talaga umiinom. Sabi ko, hindi na. At bago po ako umalis ng bahay nila, siya po at ang kanyang buong pamilya ay nagsuko ng buhay sa Panginoong Hesukristo. At yan po ang dahilan kung bakit ako nasa radyo at nasa television at naglilibot sa buong mundo. Upang ipaunawa sa buong Pilipinas, may pag-asa po tayo. Si Kristo ang ating pag-asa. Ang hindi nagawa ng ribulto at patay na tao at ng reliyon at ang hindi nagawa ng mga politiko at hindi po nagawa ng American at United Nations, lahat po ay kayang gawin ng Panginoong Hesukristo. Ang hindi napagaling ng albularyo, ang hindi napagaling ng espiritista, ang hindi napagaling ng fake healer, ang hindi napagaling ng tawas at ng hilot, at hindi napagaling ng mga false miracle at ng false healing, at hindi napagaling ng mga psychic healing, at di po napagaling ng mga langis at ng mga tubig at ng mga toning at ng mga tawas at ng banahaw at ng manawag. Lahat po ng sakit at karamdamang yan ay papagalingin ng Panginoong Hesukristo. Kaya ako po'y aalis sa lugar na ito, at ako po ay naniniwala, maalala niyo po ang Panginoon kahit papanong lingkod ng Diyos. Sapagkat wala po ako ibinigay sa inyo at iniwan, kundi ang Diyos na kailangan niyong lahat. Hindi ko po kayo tinuruang maging religyoso, hindi ko kayo binigyan ng bagong reliyon, hindi ko kayo tinuruan ng panibagong orasyon at panibago pong tradisyon. Ang ibinigay ko sa inyo, Pampanga, ay ang Diyos na kailangan ninyo. Tinuruan ko po kayong magtagumpay at maligtas. At ang susi po ng lahat ng ito, isa lang. At tinuro ko kayo sa Kanya at dinala ko kayo sa Kanya. Ang pangalan niya ay Hesukristo. Ay pong lahat ay tumayo. Yumuko po tayo, taas po natin ang ating mga kamay, tayo po'y pumikit. Jesus must be preached. The Savior of this nation and the world. Mahal mo po ang mga taong ito, mahal mo po ang bayang ito, mahal mo ang bansang ito. Sila po'y para sa iyo. Ginawa ko na pong tungkulin ko, Ama, sa abot ng makakaya ko. Iniiwan ko na po sa iyo ang kaligtasan nila. Ang kagalingan nila. Ang kalayaan. Bagong buhay. Nagpagkakaroon ng ligtas na kinabukasan. Pukawin mo ang espiritu ng lahat, Ama. Pati ang nasa TV screen at nasa radio set. Bata, matanda, lalaki at babaeng narinig ang tinig ng lingkod mo. Mahirap o mayaman, may sakit o wala.